Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pong pagbasa para naman sa araw po ng Sabado, September 7, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang kabanata ay 6, mga talatang 1 hanggang 7. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos, at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Alin at ano ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao? Ang araw ng pamamahinga, sapagkat sa ating pong pagbasa, isang araw ng pamamahinga ang kanyang mga alagad ay nagutom. At ang kanilang ginawa nang sila'y maparaan sa triguhan ay kumuha ng trigo at niligis at ito'y kanilang kinain. Mapapansin natin na sila'y sinita. Bakit? Sapagkat alam nila na mga tagapagturo ng kautusan na dapat walang gawin ang tao sa araw ng pamamahinga malibang maglingkod, magpuri, magpasalamat, makipag-communion o fellowship sa Panginoon. Subalit mayroon pong ipinaalala si Jesus sa mga tagapunan niya. Ang ginawa ni David at ng kanyang mga kasama nang sila'y magutom at pumasok sa templo at sila'y kumain. Na bagamat ang mga saserdote lamang ang may karapatan niyon. Ngunit sa atin pong pagbasa, bilang pagtatanggol ng ating Panginoong Hesus ay sinasabi niya na ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Walang nakakaangat sa batas kundi ang Diyos. Totoo. Binuo ang konsepto ng batas upang masiguro na ang mga tao ay kikilos kung ano man ang naaayon, kung ano yung batas na dapat sundin ng tao. Kahit anong samahan, institusyon, lipunan o bansa ay may nagbubuo at binubuo ng mga alituntuning sinusunod upang maisakatuparan ang hangad nitong mapabuti ang bawat miyembro nito. Ang ibig sabihin, kung mayroong umiiral na kautusan, ang layunin nito ay para magkaroon ng kaayusan. Totoo na ang batas ay nakaugat sa mabuting hangarin, ngunit nagiging salungat lamang ito kung sa papaanong paraan ito na isa sa katuparan o ipinapatupad. Kapag mayroon ding pang-aabuso sa batas na ipinapairal, nawawala ang maayos na layunin ng kautusan o ng batas at alituntuning ipinapairal sa isang komunidad, sa isang bansa, sa isang samahan. Sa Ebanghelyo, makikita natin kung paano pinupunan ng mga lider ng pananampalataya ang mga alagad ni Jesus. Tila'y may mas nananaig ang kanilang pananaw sa batas kaysa malasakit sa kapwa. Minsan ganun din, di ba? Maraming mga enforcer sa kalsada, imbis na manaig ang kapakanan para sa kanilang kapwa, mga pinaglilingkuran mukhang mas nananaig para sa kanilang pangsariling layunin sapagkat may pagsasamantala sa mga lansangan, di ba? Nawawala na minsan yung pakikipagkapwa. Ang lagi na lamang binabantayan ay ang makahuli at nang makakuha sila ng multa para sa kanilang pangsarili. Tinuturuan tayo ng Panginoon na mas nakaangat ang malasakit kaysa sa alituntuning ibinababa sapagkat nag-uumpisa ang diwa ng batas sa malasakit. Dapat nangingibabaw pa din yung pagmamalasakit, di ba?
Kailanman ay hindi nakakasira ng napagkasunduang alituntunin ang pagpapamalas ng pananagutan sa kapwa. Kaya nga, lahat tayo ay binubuo ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Subukan nating gumawa ng isang mabuting bagay kahit maliit lang sa ating kapwa bawat araw. Maraming salamat at pagpalain po ng ating Panginoon ang pagninilay, ang akin lamang pong palaging sambit sa inyo. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.